Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan si Seba at Shin ay nagawang patumbahin si Club Jam. Muli naman itong nakabangon at ginamit ang kanyang kapangyarihan kay Amane, ngunit sa bandang huli ay nakawala ito sa pagkaka-brainwash, at kasama si Shin ay natalo nila si Club Jam. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 96 at 97. Nagsimula ang chapter, kung saan nilapitan ni Shin si Seba at sinambit, na huwag ka lang humiga dyan. Gumising ka, habang sinabi ni Seba, na maawa ka sa isang lalaking sugatan. Nang makabangon na si Seba ay tinanong nito, na nasaan na yung baliw na masokista, habang sinaad ni Shin, na tapos na ang lahat. Pinutol ni Amane ang kamay niya, kaya hindi na niya magagamit ulit ang hypnosis, ibibigay namin siya sa JAA. Bigla namang sumakit ang ulo ni Shin, at ito ay na-out of balance na napansin ni Seba. Sinambit ni Shin sa kanyang sarili, na eto na naman. Masyado akong nagbasa ng hinaharap ng isang araw. Kinamusta ni Seba si Shin, habang sinaad ni Shin, na huwag mo muna akong kausapin sa ngayon. Natuwa si Shin sa kanilang nakamit na tagumpay at sinabi sa kanyang isipan, na nagawa natin, Mr. Sakamoto, napabagsak natin ang isa sa mga tauhan ni Sir. Sinaad ni Seba, na huwag kang magkunwaring hindi maayos, habang sinabi ni Shin, na papatayin na talaga kita mamaya. Tinawag naman ni Amane ang kanyang lolo at sinambit, na naalala ko lang ng kaunti si Papa, hindi ko alam kung bakit ko siya nakalimutan hanggang ngayon. Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ni Papa si Mama? Sinaad ni Byodo, na hindi ko alam, tanungin mo na lang siya mismo. Sumang-ayon naman si Amane, habang sinabi ni Byodo sa kanyang sarili, na ang labo talaga, ang kalaban pa ang naglagay sa kanya sa malalim na estado ng hypnosis, maaaring iyon ang dahilan kung bakit niya nagawang hukayin ang mga alaalang iyon. Inilipat ang scene sa isang sagradong lugar, kung saan naroon si Negumo at nakipagkita sa dalawang tao. Ang lalaking nakaitim ay binabasa ang hawak nitong listahan at sinabi, na ang pangunahing salarin sa lahat ng tatlong kaso ay pinaniniwalaang si Satoru Yatsumura, isang dating miyembro ng Order, itinakwil siya mula sa Order 8 taon na ang nakalipas matapos ang tangkang pagpatay sa mga opisyal ng JAA may patong ang ulo niya, at mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Iniisip na kasalukuyan siyang nagtatago sa Kyoto, hindi pa alam ang koneksyon niya kay Sir, iyon lang. Ang matanda na kasama niya ay si Fukumitsu, ang director ng JAA Western Japan Headquarters. Sinaad ng matanda na nakakapanghinayang, madalas akong pumunta sa Sukiyaki Place na yun dati. Sinabi ni Negumo na maraming base ng JAA sa kanlurang Japan ang mga restaurant, naiinggit ako. Narinig kong may mga diskwento at iba pang benepisyo ang mga miyembro. Sinambit ng matanda na kung wala tayong gagawin, babagsak ang kita ng JAA Western Japan, at bukod pa roon, tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga assassin sa JAA dahil natatakot silang sila naman ang mapatay. Kapag hindi natin matugunan ang mga job request, kailangan nating ipasa ang mga iyon sa ibang sangay o sa ibang bansa. Nagiging mapanganib ang mga lungsod kapag walang maayos na base ng mga assassin. Sinaad ng lalaking nakaitim na hindi ba tayo medyo nag-o-overreact? Maaaring dati siyang miyembro ng Order, pero isa lang naman siyang assassin. Sinabi ng matanda na ang isang miyembro lang ng Order ay kayang burahin ang isang buong sangay ng JAA, huwag mong maliitin si Yatsumura. Sinambit ni Negumo na ayos lang. Nandito kami para siguraduhin na hindi mangyayari yun. Sinaad ng lalaki na nasa ganitong sitwasyon tayo dahil hinayaan ninyong makatakas siya 8 taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Negumo at sinambit na oo nga, sinabi mo pa, sobrang gets ko yan. Sino ba ang nagpatakas sa kanya, ha? Nagalit naman ang lalaki at hinawakan ang damit ni Negumo habang sinasabi, na hayaan mong sabihin ko sayo ang isang bagay, limitado lang sa 10 miyembro ang Order, sa madaling salita, kung magpapabaya ka, talo ka. Swerte ka lang na napanatili mo ang pwesto mo, ang dami naming assassin na kasing level mo. Bigla namang pinaramdam ni Negumo ang kanyang umaapaw na bloodlust, kung saan naramdaman ng lalaki na mapuputol ang kanyang ulo, na naging dahilan upang mahimatay ito. Sinabi ng matanda na tumigil ka, huwag mong lapastanganan ang banal na bulwagang ito sa pamamagitan ng iyong bloodlust, tanga. Sinaad ni Negumo na anong bloodlust? Wala akong alam sa sinasabi mo.
Sinambit ng matanda na Nagumo, alam mo na kung magkamali ulit si Shishiba. Sinabi ni Nagumo na para ito sa order, di ba? Naiintindihan ko, trabaho ko to. Aalis na sana si Nagumo, ngunit may naalala ito at sinambit sa matanda, na nga pala, kung magising ang tao na yan, sabihin mo sa kanya ang isang bagay para sa akin. Totoo na limitado lang sa 10 ang mga miyembro, pero hindi pa kailanman napuno ang listahan, marami pang pwesto, kung gusto niya ng isa, malaya siyang subukan. Inilipat ang scene kay Yatsumura, kung saan ito ay naglalakad kasama ang babae, na tumutugtog ng gitara noong umiinom ito. Bigla namang nagpakita si Shishiba sa kanilang harapan at sinaad nito, na paumanhin sa paggambala sa iyo habang kasama mo ang isang napakagandang babae. Ayon sa mga regulasyon ng JAA, kailangan kong patayin kayong dalawa dahil sa pagsasagawa at pagtulong sa sistematikong karahasan laban sa JAA. Sinabi ng babae, na patayin kaming dalawa. Nakakatakot naman, maawa ka sa amin. Sinambit ni Yatsumura na talagang mukhang bagay sa'yo, Shishiba, mas nababagay ka sa order kaysa sa akin noon. Sinaad ni Shishiba na kahit ano, ang dami lang talagang trabaho. Mr. Yatsumura, ano ba talaga ang pakay mo? Nakikipagtulungan ka ba kay Sir para burahin ang JAA? Sinabi ni Yatsumura na hindi ako nagtatrabaho para kanino man kapag tuluyan nang nawala ang JAA. Magagawa ko nang harapin ang pamilya ko ng taas noo. Sinambit ni Shishiba na si Amane ba? Ilang taon na siya ngayon? 13, 14, sakto sa edad ng pagre-rebelde, ayaw kanyang makita. Sinaad ni Yatsumura na ang makipag-usap sa iyo ng ganito, parang ibinabalik ako sa panahong iyon. Ipinakita ang tinutukoy ni Yatsumura, at ito ay ang batang Shishiba, kung saan nasugatan pa lang ang peklat niya sa mukha habang may hawak itong baril at sinasabi ni Yatsumura, na noong gabing pumalpak ako sa misyong yun, lumapit ka sa akin ng ganito. Sinabi ni Shishiba na hindi ko na ito hahayaan ngayon, kailangan ko ring isaalang-alang ang posisyon ko. Inilabas ni Yatsumura ang kanyang sandata habang sinasabi na naiiyak na lang ako kung hindi kita iniligtas mula sa lansangan, isa ka lang sanang hamak na siga. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng peklat na yan sa mukha mo? Pagkatapos magsalita ni Yatsumura, ay bigla namang lumitaw si Osoragi at nagpakawalan ng napakalakas na atake gamit ang kanyang sandata. Tumilapon ng napakalayo si Yatsumura, at ang lahat ng pader na madaanan nito ay nasisira. Sinaad ni Shishiba na pasensya na, ang tanga ko kasi at hindi ko na maalala, lalo na't huminto naman ako sa pag-aaral. Kinausap naman ni Osoragi si Shishiba at sinambit na kapag tapos na tayo, parang gusto kong kumain ng tofu, habang sinabi ni Shishiba na isang bagay na healthy naman ba kahit minsan. May alam akong magandang kainan sa Gion. Ipinakita si Yatsumura na nakahandusay habang nakaupo ito sa pader, at pagkatapos ay bigla itong gumalaw at hinawakan ang kanyang sombrero. Ipinakita ang unang pagtatagpo ni Yatsumura at Shishiba, kung saan silang dalawa na lang ang nananatiling buhay sa loob ng gusali. Sinabi ni Yatsumura na ang gulo talaga ng ginawa mo, habang sinambit ni Shishiba, na tumahimik ka, kung papatayin mo ako, bilasan mo na at gawin mo na to. Sinaad ni Yatsumura na pwede kitang hayaan na mabuhay, habang sinambit ni Shishiba, na ano. Sinabi ni Yatsumura na may isa pa akong trabaho na kailangang gawin, gusto mo bang sumama? Sinaad ni Shishiba na bakit ko naman gagawin yun, habang sinambit ni Yatsumura na kulang ako sa tao, salamat sa isang taong kilala natin. Sinabi ni Shishiba na hindi ako bagay na magtrabaho sa ilalim ng iba, hindi ikaw ang may desisyon yan. Sinaad ni Yatsumura na ang susi sa kapayapaan sa mundong ito, ay ang palibutan ang sarili mo ng mga taong walang takot mamatay. Tinanong ni Shishiba na magkano ang bayad kada oras, habang sinabi ni Yatsumura na ito ay sa pamamagitan ng komisyon. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan lumabas ang sandata ni Yatsumura sa pader na kanyang nabunggoan, at inatake sina Shishiba at Osoragi na nagawa naman nilang iwasan. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay lumabas si Yatsumura habang sinasabi na ang sigla naman ng batang babaeng yan, baguhan mo ba siya, Shishiba? Sinambit ni Shishiba na paumanhin kay Osoragi, dapat pinaayos ko ang pagbati niya sayo. Mahiyain siya sa mga hindi niya kilala, patawarin mo siya, habang sinaad ni Osoragi na pasensya na.
Sinabi ni Yatsumura na mahirap magkaroon ng assistant na hindi marunong makinig, habang sinambit ni Shishiba na sisiguraduhin kung kakausapin ko siya tungkol sa hindi niya kaagad tinapos sa unang atake pa lang. Biglang ibinato ni Yatsumura ang kanyang sandata sa mukha ni Shishiba habang tumalon naman ito upang makaiwas. Si Osuragi ay sumugod sa likod ni Yatsumura gamit ang kanyang chainsaw, ngunit biglang hinarangan ito ng kasamang babae ni Yatsumura gamit ang kanyang payong. Tinignan ni Osuragi ang payong ng babae at hindi man ito napinsala, habang sinambit ng kalaban na hindi na kailangan yun. Pagkatapos nitong magsalita ay nagpakawala ito ng bala sa kanyang payong na naging dahilan upang tumalsik at lumipad si Osuragi palayo. Hindi naman ininde ni Osuragi ang natamo nitong atake, habang sinabihan ng babae si Yatsumura na hindi naman maganda to, puro sa mga bata ka lang nakatuon, habang humingi ng tawad si Yatsumura. Pinuntahan ng babae si Osuragi, at pagkatapos ay muling ginamit ang kanyang payong at sunod-sunod na nagpakawala ito ng mga bala. Si Osuragi ay tumakbo palayo upang makaiwas, habang bigla namang binuksan ng babae ang kanyang payong at tumalon ng napakalakas. May mga patalim ang lumabas sa gilid ng payong ng babae, at pagkatapos ay nagpaikot-ikot ito sa ere. Ang mga patalim ay lumipad patungo kay Osuragi, ngunit nagawa naman niya itong pigilan gamit ang kanyang chainsaw. Bigla namang sumakay si Osuragi sa kalesa, at itinuro sa matandang lalaki kung saan ito nais magpunta. Mabilis na tumakbo ang matanda, at sinabihan si Osuragi na humawak ng mahigpit, habang sinambit ng babae na bakit pero mukhang masaya yun. Ibinalik naman ang scene kay Yatsumura kung saan kaharap niya si Shishiba. Sinaad ni Yatsumura na alam mo, natutuwa ako, noong una kitang kinuha, akala ko may potensyal kang maging assassin, alam mo ba kung ano ang kailangan para maging mahusay na assassin? Sinambit ni Shishiba na dalawa lang ang pagpipilian, isang matinding paniniwala sa pagpatay, o wala talagang paniniwala rito. Sinabi ni Yatsumura na nasabi ko na pala sa'yo yan, habang sinaad ni Shishiba na nakakalungkot kapag paulit-ulit na lang sinasabi ng matatanda ang parehong bagay. Sinambit ni Yatsumura na ang mga assassin na may halong pag-aalinlangan sa pagpatay ay nalilito sa sarili nilang isipan, at bago mo pa namalayan, patay na sila, ang mga may simpleng pag-iisip ay hindi nag-aalinlangan, yun ang nagpapalakas sa kanila. Sinabi ni Shishiba na bakit ba mahilig ang matatanda na pag-usapan ang mga teorya nila. Isipin mo naman ang pakiramdam namin na kailangang makinig ng magalang sa mga sinasabi nyo, habang sinaad ni Yatsumura na ang tigas pa rin ng puso mo tulad ng dati. Bigla namang bumukas ang pinto na nasa tabi ni Shishiba, at may mga patalim ang lumipad patungo sa kanya na nagawa niyang harangan gamit ang kanyang martilyo. May isang lalaki ang nagtatago sa loob ng pinto habang sinaad ni Shishiba na may kaibigan ka pala na naroon, at pagkatapos ay muling nagbato ng patalim ang lalaki na lumikha ng malakas na pagsabog. Tumalon si Shishiba upang makaiwas, at siya ay nagtungo sa bubong ng bahay. Agad naman siyang sinundan ng lalaki habang sinasabi na hindi mo na kailangang makialam, Mr. Yatsumura, kaya na namin ang mga batang to. Sunod-sunod na nagtapon ng patalim ang lalaki na nagagawa na mangharangan ni Shishiba gamit ang kanyang martilyo, ngunit may isa pang lalaki ang lumabas na nasa kanyang likuran, at may hawak itong napakalaking balde na nais niyang ihampas kay Shishiba. Matagumpay na natamaan ng lalaki si Shishiba, at sila ay napasok sa loob ng restaurant. Nang tignan nila si Shishiba ay bigla itong naglaho sa pagkakaipit, at sa isang iglap ay napunta ito sa kanilang likuran at inatake silang dalawa gamit ang mga martilyong hawak niya. Sa bilis ng pangyayari ay agad na naglaho ang kanilang ulo sa kanilang mga katawan, habang sinabi ni Shishiba na kailangan nyo pang palakasin ang leeg nyo. Kinuha naman ni Shishiba ang pagkain na nasa mesa at kinain ito, habang nakita siya ng waiter at sinabihan na Ginoo, pakiusap, iwasan ninyo ang karahasan sa loob ng tindahan. Naglabas ng patalim ang waiter at nilapitan si Shishiba, habang agad naman siyang inatake ni Shishiba at isinaksak ang stick sa kanyang leeg. Pagkatapos bumagsak ng kalaban ay naglakad si Shishiba palabas, pero nagbigay muna ito ng pera bilang kabayaran sa nasirang mga bagay sa restaurant. Nang makalapit na si Shishiba sa pinto ng tindahan ay bigla itong tumigil, at muling inilabas ang kanyang martilyo, upang atakihin si Yatsumura na nag-aabang sa kanya sa labas. Ang pinto ay nasira, habang umatake din si Yatsumura gamit ang kanyang sandata, at nagawa nilang tamaan ang isa't isa sa mukha.
Nasugatan si Shishiba sa kanyang pisngi at sinaad na nagsisimula tayo sa isang tama habang nasira ang bibig ni Yatsumura at sinambit na dapat pinatay na kita noon. Dito na natatapos ang chapter 96 at 97 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!